Ngayong tag-init, maging mapanuri sa inyong iniinom na pamatid ng uhaw. Nagpositibo sa bakteryang E. coli ang mga yelong ginagamit ng ilang tindahan ng pampalamig sa Maynila at sa Mandaluyong. Yan po ay maaari magdulot ng sakit, pati na pagkamatay kung hindi maagapan. Nakatutok si Mav Gonzalez, exclusive. Ngayong tag-init, masarap kumain ng halo-halo at tumikim ng pampalamig na inumin. Pero ingat lang, dahil kung hindi malinis ang mga sangkap at ang preparasyon, baka sakit ang makuha nyo sa mga ito. Nitong nakaraang buwan, kasama ang GMA News, nag-ikot ang Department of Health NCR sa mga lugar kung saan maraming nagbebenta ng pampalamig para random testing sa kanilang mga ginagamit na yelo. Kanina, inilabas na ang resulta ng pagsusuri. Positibo sa E. coli bacteria ang yelo galing sa ilang tindahan ng mga pampalamig sa Manila at Mandaluyong. After conducting testing sa laboratory, may nakitang fecal coliform organism. So ibig sabihin fecal, yan yung mga dumi galing sa hayop, sa tao. No? So nahaluan. Marami raw dahilan kung bakit nagkaroon ng kontaminasyon sa yelo. Maaaring sa planta pa lang ng yelo marumi na ito, o di kaya sa maling pagtatransport o sa maling pag-iimbak. In 5 to 10 minutes, may effect na yan kaagad. Po pwedeng magka-diarrhea ka, o sasakit ang tiyan, vomiting, including amoebiasis. Wala naman raw ikinakabahala ang tindero ng halo-halo na si Eric. Direkta raw kasi siya sa planta kumukuha ng yelo niya. Malinis naman yung yelo na naman nila sa tubig. Tapos ginigilig. Ang mga customer, wala ring tigil sa pagbili ng mga pagkain at inuming pampalamig. Safe naman po, malinis naman po yung nila. Tsaka okay naman po yung nagluluto. Paalala ng DOH, siguraduhin may sanitary permit ang tindahang pagbibilan. Di na baling medyo mahal, basta't siguradong ligtas sa sakit. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.